there's no basis for us to prevent them from coming here. I don't know where did that come came from. Lang nabanggit niya na about the destabilization, that malaki pa yung mga problema na hinaharap namin, no? Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sinagot ni General Acorda at ni General Browner ang kumakalat sa social media na umano'y bawal na pumasok sa establishmento ng AFP at ng PNP itong mga retiradong pulis at sundalo. Bakit? Dahil umano sa issue ng destabilization. Ngunit ito ay fake information. Dahil ang totoo, hindi bawal na pumasok ang kanilang hanay na retirado. So, pulis at sundalo, pwede pa rin pumasok sa establishmento ng AFP at ng PNP kung may kailangan sila. Sino kasi nagpakalat na naman mga kababayan po natin nitong maling impormasyon? Ako po, dapat talaga hulihin, makulong itong mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media mga kababayan po natin. There's no issue on that, and there's no basis for us to prevent them from coming here. I don't know where did that came from. In the first place, there is no destabilization na natin, no? I don't know where that word or that rumor of destabilization came from. And if meron mang kumakalat, nagpapakalat ng ganyan na issue, especially yung pinagbabawal ng mga retired, kawawa naman sila, lalo when they want to process something on their retirement benefits, kawawa naman. Actually, totoo yun na walang So mga kababayan po natin na malinaw na may talagang gustong sumira dito sa PNP at sa AFP. Sa ating gobyerno naman, hindi naman maiwasan na talagang may masisita po tayong mga ordinaryong mamayan, lalo na nakita po natin na hindi maayos ang ginagawa ng binoto nating Pangulo man, Vice Presidente, Senador at Congressman. Pero dito sa AFP at PNP, mga kababayan po natin, ako po, yan ang nagpapanatili ng peace and order, kapayapaan sa ating bansa. Dapat hindi natin sirain yan. Dapat hindi po natin gawa-gawan ng kung ano-anong isyo na ikakasira po nila, mga kababayan po natin. Tingnan nyo, itong si PNP Chief Acorda, although hindi po tayo pabor sa kanyang final na kaso dito kay General Macanas, dahil mukhang hindi maganda yon. Unang-una, siya ay nasa public servant. So, karapatan ng tao na gamitin ang kanyang picture, lalo na nasa nasa social media yan o nasa online yan. So, pwedeng gamitin yan regarding sa pagsasalita ni Macanas. Wala namang binanggit na kanyang pangalan. Anyway, ayan na nating issue na yan dahil ngayon is ongoing na ang investigation na patungkol dyan dahil na-file na yan sa prosecutor itong kaso kay General Macanas. Itong si AFP Chief Browner naman, ganoon din ang kanyang pahayag, mga kababayan po natin. Although naghigpit itong parang mga roles sa Armed Forces of the Philippines, ito umano ay ini-implement naman talaga para sa seguridad, lalo na itong cellphone bawal sa mga meeting dahil syempre baka mamaya may mag-leak na information, lalo na medyo mainit ang issue sa West Philippine Sea na hindi natin alam, minsan may mga espiya sa loob ng ating gobyerno. So talagang ipinagbabawal yan. Pero nilinaw niya, mga kababayan, na hindi ito konektado sa issue ng destabilization at malinaw na walang destabilization. Ayan, sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, sa PNP naman, wala rin umano. Ayon kay PNP Chief Acorda, mga kababayan. banggit niya na about the destabilization that's happening. Kasi kung tutuusin, rinding-rindi na ang ilang opisyal ng militar tuwing lumilitaw ang ganitong mga usapin. nararamdaman po namin na mas malaki pa yung mga problema na hinaharap namin. No? I have personally, I gauge that there is no need for a loyalty check. Tama po yan, mga kababayan po natin. Ang daming problema ng ating bansa. Nandiyan pa yung China na nanggugulo sa West Philippine Sea. Nandiyan pa itong mga makakaliwang grupo. Ang sabi ni Pangulong Marcos, wala na silang mga gerela. Pero mayroon pa daw sabi ng kanilang spokesperson. So, di natin alam, mga kababayan po natin kung sino talaga nagpapakalat nitong mga maling impormasyon laban sa ating otoridad, itong PNP at AFP. Ika nga, ang sabi ng retiradong sundalo,
Kung galit kayo sa administrasyon ni Pangulong Marcos, yun lang yun. Pero wag niyong idamay itong AFP at PNP kasi sila yung nanatili ng balanse sa ating gobyerno. So tama man mga kababayan po natin. So ayon man sa spokesperson, itong bagong spokesperson nga ng AFP ay gawin nila ang lahat para nga naman makapagbigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. So ang China nanggugulo, tapos may nanggugulo pa sa loob. Naku po, dapat talaga magkaisa ang lahat ng mga Pilipino laban dito sa mga ganitong nanggugulo. So syempre, itong sa gobyerno natin, itong mga nangungurakot, wala tayong magawa dyan. Pero syempre, kung may nakikita po tayo na talagang dapat natin i-voice out natin. Kasi karapatan natin yan. Tayo yung nagbigay ng pwesto sa kanila. Na binabago ang paraan ng pagpasok sa Camp Aguinaldo kung kaya't iniintriga na paghigpit umano ito laban sa mga anumang tangkang panggugulo. Giit ng AFP, lahat ay apektado ng pagpalit ng sistema at hindi lang mga retiradong opisyal. Paglilinaw din ng bagong talagang AFP spokesperson. If they are given that situation, it's only standard procedure and not really anything sort of destabilization talk. Si Colonel Francel Margaret Padilla, miyembro ng Philippine Military Academy. Ayan po mga kababayan po natin, congratulations pala sa bagong spokesperson ng AFP. So babae, kauna-unahang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines na babae po mga kababayan po natin. Congratulations. So ganun pa man, at least alam po natin na walang destabilization kasi unang-una po mga kababayan natin, pag nangyari yan, apektado na naman yung ating bansa. Mahal na nga yung pangunahing bilihin sa ating bansa, nagkakaroon pa ng destabilization, maapektuhan yung ating stock market, mga investors matatakot pumasok. So asahan po natin na magdodobli ang presyo ng pangunahing bilihin. So hindi po tayo pabor dyan. Kung ang gobyerno natin ay talagang hindi maayos, paano ba? Hindi magtiyaga na lang tayo, antayin na lang natin matapos ang kanyang administrasyon, patuloy na lang natin boljakin yan. Malay mo, magbago pa man sa kalagitnaan. So, yan ang ating pinapanalangin. Ganun pa man mga kababayan po natin, sana hindi ito mangyari at sana magkaisa po tayo para sa ikabubuti ng ating bansa. So, yan po yung ating update mga kababayan po natin. Muli ulitin po natin, suportahan po natin ang AFP at ang PNP. Maraming salamat.